Kulang daw ang espasyo sa New Quezon City Jail para sa mga mahahatulan sa flood control scandal. Kung pagbabasihan daw kasi ang nabistong ghost projects, baka ito'y umabot sa libo-libo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hindi raw sasapat ang New Quezon City Jail sa Payatas para sa mga inaasahang makakasuhan kaugnay sa flood control scam. Ito ay kung pagbabasehan ang naunang nadiskubre ng Public Works Department na 421 ghost projects mula sa 8,000 na kanilang sinuri. Hindi man tinukoy pero meron na raw projects na na-classify as priority ang Independent Commission for Infrastructure. Isang kaso lang, halimbawa. Ilan ang involved dyan? Sino-sino yan? Kung may rig bidding pa yan, ang dami mong isasama riyan. So, kada isa, 10 na lang minimum. Ay kung 421 yan, times 10. Oh. Kulang. Ininspeksyon ng ICI ang detention facility ngayong araw kasama ang Interior Department. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ito raw ang pasok sa requirement ng Sandigan Bayan in terms of distance. Meron itong 10 higaan sa bawat silid na nasa 108. Dadalhin din daw nila ang anumang medical equipment na kakailanganin para walang hospital arrest excuse ang mga mahahatulan. Pinapakita po namin na handa kami, handa ang pasilidad. We will make sure that there is enough for indictment. And we will make sure that our evidence is based on a fair assessment. We will observe due process, and we will prosecute and not persecute. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na within 30 days may makakasuhan ng mga mambabatas at dating DPWH officials na sangkot sa flood control scam. Kapag naisampa na ang mga kaso, ayon sa ICI, Sandigan Bayan na ang bahalang humatol. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.